Yes, hello. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Once again, welcome here at JR Flores Channel. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan mang dako kayo ng mundo naroroon ngayon. Mula Apari hanggang Hulo. Kamusta pa kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. And of course, bago po ko magsimula, para po doon sa mga baguhan pa lamang dito sa aking channel, please don't forget to press the like, share, and subscribe. At huwag na rin pong kalimutan, kalimbangin ang ating kampana para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Ayan. And of course, welcome once again dito sa ating usaping pag-ibig, usaping problema. At medyo hindi na nga po siguro ito patungkol doon sa usaping pag-ibig at usaping problema, no, dahil ang ating tatalakayin po ngayon ay regarding about pangkalusugan. Ayan. Pangkalusugan na imposible para sa ating kaalaman, pero base po dito sa mga pag-aaral ng ating mga mananaliksik ay parang mas nakakatulong po para sa atin. So, ano ba ang pag-uusapan natin sa mga oras nito? Ayan, para po ito sa mga mamis, mga tatay na medyo mataba, mas mabubuting ama at asawa daw. Yan po ang ating pag-uusapan pagkatapos lamang nito. Mga tatay na medyo mataba, mas mabubuting ama at asawa daw. Dadbad na ba nakatawan si Mister? Ayon sa pag-aaral, ang mga lalaking may dadbad umano ay mas mabuting tatay at committed umano sa isang relasyon. So mga mamis, napansin niyo ba ang si Habi ay nadagdagan ang timbang matapos niyong ikasal at maging magulang? Naging dadbad na ba ang kanyang pangangatawan? So ano nga ba ang ibig sabihin ng dadbad? Dadbad ba o dadbod? Do not know. B-O-D. Ayan, bahala na kayo dyan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dadbad? Ayan, ang dadbad po ay tumutukoy sa isang lalaki na medyo tumataba na halos hindi na magawa mag-exercise. Particular po doon sa kanilang mga tiyan. Ayan. So narito po, alamin ang isang good news mula sa isang pag-aaral patungkol sa mga lalaking may dadbad ay mas mabuting tatay at mas committed daw sa isang relasyon. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Southern Mississippi, tingin ng maraming babae na ang mga lalaking may dadbuds ay mas magiging mabuting magulang o tatay sa kanilang mga anak. Ang terminong dadbuds, ito na po yung sinasabi ko kanina, ay isang body shape na tumutukoy sa isang lalaki. Partikular na ang mga tatay na hindi naman payat o toned. Pero mayroong kapansin-pansin na taba, partikular na sa kanilang mga tiyan. Parang tinamaan niya ako dito Isa na ba ako sa dadbuds kasi lumalaki yung aking tiyan? Kaso, hindi pa rin ako taken. Ayan. So yung mga single dyan, alam na this, PM is the king. Bahala kayo dyan. Ayan. Nasaan na ba ako? Aabot sa 800 ang kalahok or nakilahok sa pag-aaral ang pinakitaan ng mga litrato ng mga lalaki na mayroong iba't ibang itsura ng katawan. Mula fit hanggang slightly overweight. Nirank din ng mga kalahok ang mga litrato ng mga lalaki sa 36 na positibo at negatibong parenting behavior. At natuklasan nga sa resulta na ang mga lalaking may dadbad ay ang nanguna sa pagiging committed sa isang relasyon. Dagdag pa dito, nakita rin sa pag-aaral na may mas magandang pakikitungo sa mga bata ang mga may dadbuds at magiging mas mabuting mga tatay sa kanilang mga anak. Narito po ang ilang positibong
behavior ng mga may dad buds. Una, napapalambot ang puso ng mga taong ito sa mga bata. And then the second is, ang taong ito ay tinuturuan ng kanilang mga anak ng mga bagong bagay. Ang taong ito ay siguradong tutulungan ang kanyang anak sa homework. Abay, natural. At tingin ko, ang mga taong ito ay poprotektahan ang kanyang mga anak mula sa panganib. Ayan, yes, of course. Sino ba namang ama ang pababayaan ng kanyang anak pagdating sa panganib, di ba? Ang mga lalaking may toned at muscular physiques may mababang body fat at mataas na muscle mass. Sa kabilang banda, ay mas mataas ang level ng dominance at nakakuha ng mababang grade mula sa mga babae. Kahit na sila ay may mas attractive generally sa kabuuan. Narito naman po ang ilang mga negatibong katangian ng mga ganitong lalaki. Tingin ng taong ito ay nakakairita ang mga bata. Ayan. So medyo salungat po doon kanina no, sa mga positibo ng may dad buds. Ayan. And then, ang taong ito ay parang sasagutin ang tawag habang siya'y nasa recital ng anak. Ang taong ito ay hindi maingat sa pagbuhat at pag-akay sa mga bata. Ayon ang kabaliktaran. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Southern Mississippi, ang mga tatay na may mabigat na timbang ay less dominant. Kaya naman, mas warmer at committed ang mga ito. At kahit ang mga tatay na magkaroon ng dad bod kaysa magkaroon ng katawan na mas toned. Kapansin-pansin sa ginawang pananaliksik ng ang babae at lalaki ay nagbago ang physiological at mas lumalim pa ang commitment sa kanilang pamilya at sa kanilang relasyon. Ang mga lalaking may mataas na testosterone ay mayroong less body fat. Subalit, kapag sila'y nagiging committed sa kanilang mga partner o mga magulang ay bumaba ang kanilang testosterone. Subalit, hindi nakasama sa pag-aaral ang mga unfit or overweight na lalaki na maaari ring mahusgahan. Sa esensya, ang pagkakaroon ng dad bod ay tungkol sa pagiging fit, subalit hindi naman aabot sa pagiging self-obsessively fit. Yan. So, it is often the case that people are motivated to be fit to attract mates. Ano daw? Bahala kayo dyan. So heavier men and women may be communicating less concern with personal attractiveness and attracting new mates, and greater interest in parental investment with the current partner. Ito po ang ipinahayag ni Donald Sacco, ang pangunahing author ng pag-aaral. Ayan. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkikinig at sa inyong panood itong aking mga videos. And of course, bago po magtapos, para po muli doon sa aking mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, please don't forget to press the like and subscribe. At huwag na rin pong kalimutan kalimbangin ang ating kampana para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Ayan. Up next po, ang ating tatalakayan. Mas mahaba raw ang buhay ng mga tatay kapag may anak na babae. So ayan po ang ating abangan by next week sa ating ditong usaping pangkalusugan. Once again, maraming salamat po and mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you for watching guys. See you again.